Pag maliit na company, hindi nyo ina-approvean, iniipit nyo. Pag malaking pharmaceutical company, yung multinational, approve kayo na approve. Why? Because may mga lagay. Look at this. These are Chinese products na nabibili sa Binondo. Na sinabi nyo, warning, masama sa kalusugan. Huwag tangkilikin. And yet, pinapabayaan nyo na nagkalat to sa Binondo at sa Quiapo. You guys are not doing anything. Akala ko ba mag-resign ka? Paano yan, sir? Inutil ka po. I'm sorry to tell you. You're incompetent. Sinabi ng ARTA, kayo ang one of the most complaint agency. Dapat kayo, karamihan kayo sa management, magsiresign na kayo. Magandang umaga po, Madam Chairperson. Maraming salamat po for inviting us in today's proceedings. Of course, magandang umaga rin po sa ating mga members po ng Committee on Health and Demography. Kaya dyan po si Senator Raffy Tulfo at saka po si Senator Orvin Tulfo. Kasama ko po, Madam Chairperson, ang buo pong Management Committee ng Food and Drug Administration. Kasama po yung 2 Deputy Director Generals, pati po lahat po ng Central Directors. Kasi po pagpunta po namin dito, gusto po namin sagutin lahat ng mga katanungan ng committee po, hindi lang po sa larangan ng counterfeit pharmaceutical product, pati na rin po sa food, cosmetic, tsaka medical devices po. For context, with your kind indulgence, Madam Chairperson, kindly allow me to put on record the realities of FDA's work. Within 3 minutes, please. Yes, Attorney. Madam Chairperson. Mga 2 minutes lang po, ma'am. The FDA's mandate po is the protection of public health. Maliwanag po yun. And the FDA does this through 2 core functions po. Yung una po, pre-market regulation, yan po yung tinatawag na licensing and registration. And yung pangalawa po is post-market enforcement. I think dito po yung topic po natin about post-market enforcement. Pero di-discuss ko na rin po briefly po, Madam Chairperson and Your Honors, yung 2 pong core functions. Number 1 po, yung pre-market regulation. Ang FDA po processes approximately 254,000 applications kada taon, reviewed by fewer than 250 evaluators po, Madam Chairperson. That translates to about 1,016 applications handled by 1 evaluator annually, covering not only po pharma, but pati po food, drugs, medical devices, cosmetics, and other regulated health products. On post-market enforcement po, the Field Regulatory Operations Office is composed of only 248 inspectors nationwide. Luzon, Visayas, Mindanao po yan, Madam Chairperson. And sadly, meron lang po kaming 28 Regulatory Enforcement Unit officers serving as the FDA's primary enforcement arm. These officers monitor thousands of establishments, hundreds of thousands of products, and online sellers, including many operating outside the Philippine jurisdiction. Despite these limitations po, Madam Chairperson, Your Honors, kami po yung nagpupursige na gawin po yung aming trabaho. At wala po kaming ginagawang palusot dahil alam din po namin na meron din po kaming kakulangan din po sa enforcement dahil kulang din po kami financially and then ng human resource po. From 2014, the FDA was able to seize more than 860 million pesos worth of violative products. Pag sinabi po nating violative products, ito po yung unregistered, adulterated, counterfeit, yan po yung mga produkto na yun. Within the last 8 months, ako po yung nag-assume lang po ng opisina noong May of 2025, Madam Chairperson. The FDA seized a total of 56 million plus worth of violative and counterfeit health products. From November 2025 to January 26, 2026 alone, the FDA monitored po 3,307 online product listings with 1,531 listings already taken down. And enforcement operations jointly with law enforcement agencies confidentially are still going as we speak. Madam Chairperson, Your Honors, the FDA is not perfect, but the FDA and its people are working over and above their limits. And we are enforcing the law with the resources entrusted to us. We simply ask that these proceedings take place with the realities in mind. Muli po, maraming salamat po sa pag-imbita sa FDA, and you can all be assured of the FDA's full compliance and cooperation in the proceedings, lalo na po sa usaping counterfeit health products po na ngayon po ay masasabi po natin na marami pong nabebenta. Gaya sabi rin po ni Senator Raffy Tulfo, yung binebenta po ng prescription drugs, talaga pong bawal po siya sa online platforms. Totoo po yun. Kahit po
non-prescription drugs, may tinatawag po kasi yung FDA na license na retail outlet for non-prescription drugs na license to operate kahit po siya, kailangan pong bilhin sa botika. Again, maraming salamat po, Madam Chairperson, Your Honors. And ulitin ko po, you have the FDA's full cooperation po sa proceedings na ito. Salamat po. Salamat po. Before we open the floor for questions, kasi sa presentation pa lang may strong reaction na po. Any other input sa ibang resource persons sa extent ng problem currently, kung paano matutugunan ito ng bill, and any reservations and recommendations about the bill? No other agency wishes to make comments at this point in time? All right. So we'll open the floor for questions. Senator Yes. Raffy, Thank you, you had Madam a Chair. reaction to I was the listening presentation. to his opening statement at natatawa ako. Kaya nga bumulang ako sa'yo, sabi ko, sinungaling. And I can prove that. Sabi niya, kukunti lang daw sila, but they're doing their best. But their best wasn't good enough. Example, pag mga multinational companies ang nag-a-apply for certificate product registration, ang bilis po ng approval. Pero pag yung mga regular mid-size o maliliit na pharmaceutical companies, ang tagal inaabot ng taon hanggang sa magsasawa na lang po yung nag-a-apply. And I have proof for that. Meron example ko sa iyo, Attorney Teston. Yung strike na mosquito killer. For so many years, tuloy-tuloy lang yung approval niya sa renewal. And then comes 2018 ata yun, if I'm not mistaken. Kasi sila yung produkto na water-based. Kaya kahit na kumakain ka, mag-spray yan, hindi ka malalason. Unlike dun sa isang competitive na kompetensya na produkto. So mag-renew siya, 2018, ayaw na i-renew. Ang dami na pasikot-sikot, samantalang wala namang dinagdag na formulation or binagong formulation. Why? Pumasok kasi yung kakompetensya produkto, yung Baygon, na kaparehong formulation na water-based, kinancel sila, inapruban yung sa Baygon. Ganon silang magtrabaho. At itong kumpanya ito, maliit na company lang. Pag maliit na company, hindi nyo inaaprubahan, iniipit nyo. Pag malaking pharmaceutical company, yung multinational, approve kayo na approve. Why? Because may mga lagay. Ganon kayo eh. Pagkatapos, kita. Sabi mo ilang kayo? 800. Ito. Pakita ko sa'yo. Tamad kayo eh. Look at this. These are Chinese products na nabibili sa Binondo. Na sinabi nyo, warning, masama sa kalusugan. Huwag tangkilikin. And yet, pinapabayaan nyo na nagkalat to sa Binondo at sa Quiapo. Ayan mga Chinese products. Meron pa dito, may amphetamine pa. Sabi nyo masama sa kalusugan. Bakit yung pinapayagan? Ba't di kayo nag-raid? Di ba meron kayong enforcement group na armed kung kailangan? Di ba? Tapos meron pang biogesic dito na fake. Nasaan yung biogesic na fake? Meron din kami nabili fake na biogesic, fake na Neozep, and fake na Decolgen. Ayan. Alam nyo, Director General, itong mga fake na medicines, hindi natin alam kung anong formulation ito. Maring masama sa kalusugan to. Kung hindi man siguro effective, okay lang sana. Hindi tumatalab. Pero paano kung may side effect? Bakit hindi nyo po nahuhuli ito? Ba't kami? 800 ang tao nyo, kami ang tao ko, 2 lang ang tumutok dito, ang dami namin nagawa. Yung sinasabi nyong 1,000, 50,000 mga nakumpiska nyo, kung kami nga, milyonis na agad. 2 tao lang. Ano pa? Napa-down namin, na-flag down. Don't use that word na kulang kayo sa tao. O katulad yung sinabi ni Senator Erwin sa Palawan, since 2018, importante yun para sa libre dialysis sa probinsya. Hindi ma-approve-approvehan. Why? Kasi hindi kayo nakafocus doon. Kasi walang lagay yun eh. Kaya sinantabi nyo. Pero kung may mag-apply na malaking pharmaceutical companies, I bet you, approvehan nyo agad yun. Kung hindi pala tumawag si Sen. Erwin, tenga lang yun. It's either inutil, tamad, or nag-aantay ng lagay. Ganun lang po yun.
You guys are not doing anything. Akala ko ba mag-resign ka? Paano yan, sir? Yung hinamo kita dito noon na kapag naipa-down ko yung mga hindi nyo mapa-down for so many months and years, mag-resign ka. Sabi mo, we will comply. And then hinamo ko ulit yung boss mo, si DOH Secretary, na sabi ko, yung meron pa nga kayong produkto na 12 years na, hindi nyo mapa-down, ma-take down. Saka yung mga sa advisory, sabi ko, paano ko mapa-take down ko yan at hindi nyo mapa-take down? Sabi kay DOH Secretary Herbosa, would you ask Attorney Teston to resign? Sabi niya, yes. Sir, inutil ka po. I'm sorry to tell you. You're incompetent. At yan mismo, sinabi ng ARTA, kayo ang one of the most complaint agency. ARTA na po mismo nagsabi niyan. At dudugtungan ko. Dapat kayo, karamihan kayo sa management, magsi-resign na kayo. Inutil kayo Wala kayong ginagawa kung hindi humintay lang siguro ng lagay mula sa mga malalaking pharmaceutical companies. Yung mga hindi naglalagay, sorry kayo, naglalagay, tuloy-tuloy lang, hindi gaya. Na, mabilis lang. Bakit nakalusot itong mga fake na mga Decolgen, fake na Newsep? Alam niyo po ito? Ang dami ito sa mga sari-sari store, nagkalat. Halos lahat ng sari-sari store pinupuntahan namin. So kawawa pala itong mga pobre kasi yung mga iba, Madam Chair, hindi naman sila pupunta sa mga Mercury. Kung ano yung pinakamalapit, tindahan, sari-sari store, bili sila dyan. Tapos mas mura. Yung pala fake. Hindi pa delikado to. Tapos meron pa yung injection na supposed to be para sa diabetes, Ozempic. And then, ginagamit ngayon para pampapayat. Pero dapat yan with prescription kasi injection yun, Madam Chair. At binibenta sa Shopee. Hindi niyo po nahuli yun. Binibenta sa Lazada. Marami pong mga produkto na they're not supposed to be in the market. Kayo na po mismo nagsabi. And yet pinapayagan nyo. Meron ko isang sample. Ito naman, on the other hand, ito po isang kilalang produkto. In fact, umiinom ako nito Sa US, no problem. Kalat to, approved to. Pero sa atin, hindi approved. Kasi hindi registered daw. Now, ang tanong, is it because hindi ni-register ng supplier dito? O nag-aantay sila na i-register para may lagay? Diretsong salita. Huwag tayo magpaligoy-ligoy pa. Maraming mga produkto kami nabili na sinasabi nila, huwag tangkilikin kasi hindi naka-register. And yet, sa ibang bansa, approved. Sa Amerika, approved. Pero dito, hindi. Huwag daw tangkilikin kasi hindi registered. Nag-aantay siguro ng lagay, Madam Chair. Alam nyo, Attorney Teston, ang dami nyo pong kapalpakan sa FDA. Matagal na po itong reklamo. Hindi lang, sa bagay, hindi lang po kayo. Remember, before you, nasibak. Bakit nasibak? Dahil nga, inutil din. The guy before you, I'm not gonna mention his name kasi wala naman na siya. Isa ako sa nagpasibak doon. And then before pa, meron pa isang babae na FDA din, napasibak ko rin. Kasi inutil. So kung hindi nyo kayang trabaho nyo, mag-resign kayo. Your job is to safeguard the well-being, health and well-being of the consumers and you're not doing that. Thank you, Madam Chair. Thank you, Senator Raffy. Palagay ko, Attorney Taston, dito sa lahat ng mga produktong pinakita ni Sen. Raffy, merong mga counterfeit, merong ding mga unregistered. So i-channel, I think you will have to answer the issues he has raised and we will raise during this hearing. I-channel natin yung mga tanong in both those directions. Unahin natin dun sa mga counterfeit products. So isang tanong dito, sa website mismo ng FDA, makikita na may ganitong report, no, na sasabihin ko sa inyo, covering the period January 2024 to March 2025. Seized counterfeit drug products, posible may kasama diyan dito, seized counterfeit products, may nakuha kayong in the value of 21,979,539 pesos. Meron din kayo in that same period na seized unregistered health products, 50,596,932 pesos.
Saan po madalas nahuhuli itong mga, on the one hand, counterfeit products? Locally ba o imported? And following on that, I will ask baka si Attorney Ordonia, ano po yung nagiging ugnayan ninyo ng FDA at saka BOC sa pagpigil ng ganitong pagpasok ng mga counterfeit products? Pero una po, usually ba locally o imported yung mga counterfeit products, possibly including some presented earlier? Attorney Teston. Maraming salamat po, Madam Chairperson. Halo po siya ng local at saka imported po. Pero since ang Pilipinas po ay largely importing country, hindi lang po sa pharmaceutical product, pati po sa pagkain, cosmetics, and other health products. Marami rin po talagang imported health products po as defined under the charter of the FDA, which is RA 3720 as amended by RA 9711. So marami po talagang peddlers din po na nanggagaling po sa labas po ng bansa. At meron din po silang mga kasama dito na local distributor po, Madam Chairperson. Kung ganun ang kaso, so ano nga yung nagiging ugnayan nyo sa Bureau of Customs para mabawasan or ma-eliminate yung practice na ito na nakakapag-import ng mga counterfeit pala na pharmaceutical products na malamang pumapasok dyan sa bag na pinakita kanina? In terms po of border controls po, Madam Chairperson, meron pong in-issue po na, I think, if I'm not mistaken po, memorandum circular way back pa po nung administration ni President Aquino. And na what for- do those circulars mandate you and BOC to do together? Bago po i-release po ng Bureau of Customs sa border po of entry, dapat po kunin nila yung license to operate as importer-distributor. At hindi lang po dapat license to operate, dapat po yung produkto mismo, dapat meron po siyang market authorization o yung tinatawag po natin na Certificate of Product Registration. Pag na-present po ito ng isang importer sa border po natin, it will be enough for purposes of FDA clearance, it will be enough for the Bureau of Customs to release them, provided that they pay the appropriate tariffs, duties, and taxes po, Madam Chairperson. Okay, so matanong ko po si Attorney Ordonia. So sir, pag nakita nyo yung bag na ipinakita kanina, halo-halong mga produkto, malamang yung iba doon ay mga counterfeit pharmaceutical products. Gaano nyo kahigpit o gaano kahigpit na i-enforce ng customs, ng bureau, na bago nyo i-release, mayroong license to operate, may market authorization, may certificate of product registration, ipepresenta sa inyo at kumaga isa-certify nyo sa FDA para mabawasan yung ganitong bag na inilabas kanina na malamang may counterfeit products na kahalo. Attorney. Good morning, Madam Chair. I confirm the statement of the FDA, Madam, and before releasing these items, we see to it that we verify the authenticity of the documents presented. And with respect to counterfeit products, we have this office in the Bureau, specifically the Intellectual Property Rights Division under the Customs Intelligence and Investigation Service. Our office is mainly with respect to the anti-illegal drugs. Yes, ma'am.